the enemy of our soul. Ang kaaway ng ating kaluluwa at ang kaluwalhatian ng Diyos. Now, ang focus dito mga kapatid ay ang tungkol sa naglalaban-laban sa loob po natin na binanggit din sa Galatians chapter 5, the flesh fights against the spirit. So, ganun din ang focus dito. At gusto nating maintindihan ito, mga kapatid at mga kaibigan, upang sa ganun, hindi lang na matuto tayong makipagbaka sa kaaway ng ating kaluluwa, but then we would come out victorious and then we would be testifying of the excellencies of the Lord Jesus Christ. Ganun po yon. Kung naalala po ninyo, ang flow of thought sa presentation po ni Apostol Pedro, starting from the last part of chapter 1, na kung saan nire-review niya, sabi niya, you are being born again, not by corruptible seed, but by incorruptible. So, yun ang point. Meaning the first thing that should happen, yung kapanganakang muli. At kung tayo ay nagkaroon ng ganong eksperyensya na tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, kailangan tayong lumago. Yun naman ang introduction doon sa several verses of chapter 2 ng 1 Peter. Sa paglago na yon, kailangan ang pagkain na regular sa salita ng Panginoon. Pero hindi tayo gaganahan kung mayroong mga kasalanan sa ating buhay. Kaya dapat mayroong detoxification. So, nakikita niyo ang flow of thought doon. Ngayon, pag ginanahan po tayo, we are being strengthened, napapalakas po tayo, nakikita natin ang mga benefits of constantly coming to the Lord. Ganon. We are being changed as living stones. Nagagaya tayo o nagagaya natin ang ugali ng Panginoong Jesucristo. And then, we are ready, by the grace of the Lord, to be His witnesses in this darkened world. Okay? So, ganun ang flow of thought. So, ngayon, ang titingnan natin is the enemy of our soul and the glory of God. Ito po ang mga talata. Sabi dito, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Tingnan po ninyo, nakikipaglaban sa ating kaluluwa itong fleshly lust, earthly na mga pagnanasa. Okay? At napakaganda ng approach ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya nang isinulat po niya ito. Hindi po ito na para siyang mas makapangyarihan sa kanila at parang nag-uutos siya na parang Santo Papa. Hindi po ganun eh. Kasi hindi naman talaga si Santo Papa, si Apostol Pedro. Parehas lang natin siya. Ang pagkakaiba lang, ibang function niya. He's an apostle. Okay? Pero on the level ng tinatawag grace, parehas lang tayo. Naligtas din siya sa pamamagitan ng biyaya. Kaya sabi na dito sa mga kapatiran, Beloved, I beg you, as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works which they observe, glorify God in the day of visitation. So makita ninyo na may flow of thought pa rin dito. Kailangan ang mga mananampalataya ay maging patotoo sa mga hindi mananampalataya sa pamagitan ng kanilang mga good works, mga mabubuting gawa. At sa pamagitan nito, ang mga taong makakakita ng kanilang mabubuting gawa na nagmumula sa pinalakas na inward person or inner person, then luluwalhatiin nila ang Panginoon. So very, very important na nananalo tayo sa ating kalaban, the fleshly lusts, upang maging patotoo tayo, epektibong patotoo sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, both with our lips and with our lives. So yun po. Ngayon, titingnan natin ang dalawang bagay na talagang very valuable sa harapan ng Diyos. You know, importanteng maintindihan po natin ito. Ang Diyos
Alam po natin ay hindi lang po siya na lumikha sa atin at sa lahat ng bagay, kundi may layunin siya sa kanyang paglikha. So there are two things that are most valuable to God. The first one is His glory, ang kanyang kaluwalhatian. Importante ito sa Panginoon. In fact, we call this ultimate value. Ang ibig sabihin, itong kaluwalhatian ng Panginoon, hindi kailanman niya ibibigay kahit kanino. Okay? He will not give His glory to anybody. Mahalaga ito sa Diyos. Hindi pwede na mayroon kang luluwalhatiing iba. Magagalit ang Diyos. He is a jealous God. Tandaan po ninyo. At siya lang po talaga ang dapat na luwalhatiin, dapat na papurihan at hangaan ng buong paghanga. Ito po ang sabi ng talata, Isaiah 42 verse 8. I am the Lord. That is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. I am the Lord. He is the great I am, the Lord, the Jehovah of the Old Testament. I am the Lord, the self-existent one. Sabi na, that is my name. My glory, ang aking kaluwalhatian, ay hindi ko ibibigay kanino man. Ni ang aking kapurihan sa mga inanyuang mga ribolto. So, grabe mga kapatid. Kung naalala ninyo, there was a time sa Acts chapter 12 na mayroong hari doon, si Haring Herodes, a different Herod sa binanggit sa gospel. Ito, si Herod, nagyabang siya. Nagsalita siya, pinalakpakan siya ng mga tao, nagsabi ng mga tao, para kang nagsalita, para kang Diyos. At inangkin ni Herod yung kapurihan na yon, na para siyang Diyos. Alam niyo nangyari? Ibinagsak siya ng Diyos, patay siya, and directly o immediately kinain siya ng uod. Grabe, ano? Nakakapangilabot, nakakatakot. Kung susubukan natin na angkinin ang kaluwalhatian ng Diyos na para lang sa Kanya, at gusto nating tayo ang luwalhatiin, delikado po yun, mga kapatid. He will not give His glory to another. Okay? So, God created us for His glory. Ito naman, very emphatic dito ang Bible. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him, yes, I have made him. I have created for my glory. Nilikha tayo ng Diyos para siya ang hangaan, siya ang luwalhatiin. In fact, lahat ng creation ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na talagang siya lang dapat ang purihin. So, walang ginawa ang Panginoon para sa atin. Naalala nyo? Tinuro na rin natin yan. Walang nilikha ang Diyos para sa atin. All things were made by Him and for Him. Colossians 1:16. Hindi po yan nagsabi, all things were made by Him and for us. Hindi po. Kahit na ang mga ibon, ginawa niya ng Panginoon para sa Kanya. Ang mga isda, ginawa ng Diyos para sa Kanya. Ang mga bulaklak, ginawa ng Panginoon para sa Kanya. Kung minsan, nagtatanong tayo at napapansin ko ang paging self-centered po natin. One time, may tinanong ako kung bakit nilikha ng Panginoon ang mga isda. And you know, I was saddened kasi mga mananampalataya na tinanong ko, sabi niya sa akin, para may makain tayo. Para bagang ang bida tayo, at ngayon, lumikha ang Panginoon para sa atin. Ang tanong ko naman is, kung para sa atin o para may makain tayo, bakit kinulayan pa man yung isda? At may iba't ibang hugis pa. Oo nga naman, di ba? Bakit nga kinulayan? Kasi, alam ng Panginoon na attract tayo sa may kulay. Kahit na ang sanlibutan ito. Na-attract tayo. At pag na-attract tayo sa mga magagandang mga bagay na nilikha ng Panginoon, may itinuturo po yun sa atin. Sabi ng Romans chapter 1.
Tinuturuan tayo na i-glorify ang Panginoon. Meaning, kung maganda ang design, sigurado akong mas maganda ang designer. Di ba? Ganun po yon. Kung humanga tayo sa design o sa ginawa, mas hahangaan natin ang gumawa. Ganun po ang ibig sabihin ng we are created for His glory. Hindi niya ibibigay ang kalwalatian sa kung sino man. So, ang malaking kasalanan ng tao, mga kapatid, alam ba ninyo? Of course, it is unbelief. Unbelief. But the underlying sin of that unbelief, of course, is refusal to glorify God. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 1, 21 and 22. Because, although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools. So, testimony ito, o kaya patutuin ito ni Pablo, o kaya pagpapahayag ito ni Apostol Pablo, na itong mga, of course, the Gentiles like us, mayroon tayong nalalaman na tungkol sa Diyos. Yun nga, sa tinatawag the law of order, the law of design, talagang kahit na hindi ka nakapag-aral, alam mo na mayroong gumawa ng sanlibutan, mayroong gumawa ng mga bagay na nakikita natin. Alangan naman, hawak-hawak mo ngayon ang gadget at sasabihin mo, itong iPhone ko, ang gumawa nito ang kanyang sarili. Hindi po yung pwede. Di ba? Mayroong gumawa dyan. And so, we have that, the law of first truth. Pero ang nangyari sa tao, kahit na alam niya na talagang may gumawa ng mga bagay nito, hindi niya niluwalhati ang Diyos. At kung pag-aralan ninyo yan, grabe po yan. God gave them up Maliban pa doon, sabi diyan, they profess to be wise, they become fools. Baka ito ng mga tao na nagsasabi, galing daw tayo sa unggoy. Grabe, Galing tayo sa unggoy. Oo. Ako, kahit na pangit ako, hindi ako maniniwala na galing ako sa unggoy. Aywan ko sa inyo. Oo. So, ito po ang greatest sin. And then, sabi dito sa verse 23, and change. Hindi nila niluwalhati ang Panginoon, kundi binago nila ang kaluwalhatian ng Panginoon, pinalitan nila ito sa pamamagitan ng pagsamba sa mga corruptible, men, birds, and four-footed animals and creeping things. They changed the glory of the incorruptible God into an image. At basahin yung mga sumunod, wherefore God gave them up. Grabe po yun. Kasi sabihin ko po sa inyo, God will never give His glory to another. Pag nagsamba-samba ka sa hindi naman tunay at buhay na Diyos, galit ang Diyos dyan. Galit ang Diyos dyan. Ang tuhod po natin dapat luluhod lang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Basahin po ninyo yan, Philippians chapter 2. So pag nagsamba ka, pinapupurihan mo ang hindi naman tunay at buhay na Diyos, na para siyang Diyos, insulto yan sa Diyos. Lalo pa kung ikaw ang gumawa ng revolto na yan, pagkatapos ikaw ang luluhod-luhod dyan, na parang sinasabi mo katulad ng sinabi ng Book of Isaiah, O God who made me. Ikaw ngang lumilok niyan So, that is an insult, mga kapatid. Parang ganito rin, kung gusto nyong pag-aralan pa yon sa yung malapit sa puso natin. Ikaw, magulang ka, gagawa ngayon o kaya picturean ka ng anak mo. Kaharap mo ang anak mo, katapos nakaluhod siya doon sa larawan mo, nilalagyan niya ang larawan mo ng kandila. At nananalangin siya doon sa larawan mo. Gusto mo ba yon? Insulto ka, di ba? Andyan ka Oo. Bakit ang larawan mong sinasamba? Yun, mga kapatid. Tandaan po ninyo, God is a jealous God. So, two things that are most valuable to God. Ano nga yun? Number one, His glory. Number two, ang kaluluwa ng tao. Our souls. More valuable than the whole world. Ito naman ang tinatawag natin penultimate in value. Penultimate. Ang ibig sabihin, second to the glory of God.
Mahalaga na maintindihan po natin ito. Akala natin kasi na napakahalaga ng kaluluwa ng tao to the point na ililigtas sila ng Panginoon kahit hindi sila maninikluhod sa Panginoon. Hindi po yung pwede. Di ba? Hindi yung pwede. Ang taong hindi talaga mananampalataya sa Panginoon, hindi magpapakumbaba sa Panginoon, kahit na masakit sa kalooban niya ng Panginoon, hahatulan yan ang taong yan. Sigurado yan. Because he does not want to glorify God. So, hindi na parang ang Diyos, dahil sa value o sa halaga ng kaluluwa, so isakripisyo na lang niya, i-compromise na lang niya ang kanyang nature as glorious. Hindi po yung pwede. Now, very important yun, lalo na sa tinatawag nating preaching of God's Word or soul winning. Bakit? Kung alam natin na ang ultimate na pinakamahalaga sa lahat is the glory of God, then hindi pwede na ang presentation po ng gospel ay parang ang bida ang tao. Tumutok-tok ang tao, or rather nagtutok-tok ang Diyos sa puso ng tao, nagmamakaawa na papasukin. At ang tao naman, ayaw na ayaw niya, hindi niya papasukin ng Diyos. Naninikluhod na ang Diyos, nagmamakaawa na para papasukin siya sa iyong puso. Wala po yan. Revelation 3:19, basahin po ninyo yan. Sabi diyan, to those I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. And if you study that, that is about the backslidden Laodicean Christians na pinapalo ng Panginoon. Hindi naman pinapalo ng Panginoon ang mga hindi tunay na mananampalataya, di ba? Hebrews chapter 12. Alam natin yon. So ito, ang problema kay kung minsan, pinipick up yan na verse out of context and then parang ipinapakita na ang Diyos nagmamakaawa na sa tao para papasukin siya. Mga kapatid, He will not do that. You must come to God with a humble heart, begging for His mercy. Hindi na ang Diyos ang magmakaawa sa iyo. Of course, God has a lot of invitations sa bawat isa sa atin. Habang tayo buhay pa, ini-invite tayo ng Panginoon na makipag-reconcile sa Kanya. Pero pag dumating na ang panahon na patuloy ka na magpapatigas ng iyong puso, yung nag-iimbita na Diyos sa ngayon, sa kasalukuyan, siya rin ang magtatakwil sa iyo. Nabasa niyo yan? Matthew chapter 7, depart from me, you curse. No, depart from me, I never knew you. So mga kapatid, mahalaga po ang kaluluwa ng tao. Pero hindi yan kaparehas ng halaga ng kaluwalhatian ng Panginoon. So, mahalaga siya kaysa buong sanlibutan. Mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi niyan, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Oo nga naman. Okay, sa'yo na itong sanlibutan. Lagpasan mo na ang pinakamayaman dyan. Oo, sa'yo na ito. Kompetensya mo na si Bill Gates. Kompetensyahin mo na ang mga taong mayaman at ikaw na ang pinakasikat at pinakamayaman. Ang tanong, pag napatay ka, saan ka pupunta? May madadala ka kaya kahit isang kusing? Wala. Kaya nga, sabi ng Panginoon, what does it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Alam po ninyo mga kapatid, nakakalungkot na ang mga taong, of course, dahil hindi nga sila nakakilala sa Panginoon, they are not concerned about their soul. Kausapin mo sila patungkol sa kanilang kaluluwa, tungkol sa katiyakan ng kaligtasan na talaga namang tiyak. May mga panahon talikdan ka. Hindi sila interesado. Pero istoryahan mo sila patungkol sa pera, patungkol sa kung paano magkaroon ng pera. Nako, luwa ang mata niyan. Di ba? Pero patungkol sa kahalagahan ng kaluluwa nila, they are not interested. They are so passive. Sana naman itong COVID-19 ay maging instrumento ng Panginoon na mapukaw ang karamihan, na talagang makita mo ito, mahalaga ang kaluluwa mo kaysa buong sanlibutan. Okay po? So very important na maintindihan po natin yan. And that's the reason na ibinigay ng Panginoon ng kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Oo nga, ibinigay. Anong ibig sabihin nito? Mas mahalaga ba ang buhay mo kaysa buhay ng Panginoong Jesucristo? Ganun ba yun talaga? Not really. In one sense, yes, but not really. You know why? Ang value ng buhay ng Panginoong Jesucristo is infinite. At alam po natin yon doon sa Matthew chapter 3, nang tinitingnan ng Ama ang Panginoong Jesucristo na binabautismuhan at bumababa ang Banal na Espiritu na parang kalapati, nagsalita ang Ama. Sabi ng Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." The perfection of beauty of Christ makes the Father speak with joy. Sabi niya, "In whom I am well pleased." So anong ibig sabihin nitong for God so loved the world? God wanted us to see the beauty of His love. Para tayo ay humanga sa Kanya. Para luwalhatiin natin siya. Para sampalatayan natin siya at siya lamang. Wala nang iba. Okay? So, ito po, palagi kong binabalik-balikan sa inyo, ang Diyos ay very passionate na ipakilala ang Kanyang sarili. Basahin niyo yan from Genesis to the book of Revelation. God is very passionate na ipakilala ang Kanyang sarili. Bakit? Kasi kung makilala natin ang Panginoon sa pagkikilala ng puso, doon tayo dinisenyo ng Panginoon na masusumpungan natin ang ultimate na kagalakan. At paulit-ulit, sinasabi ko yun sa inyo, kung natutuwa ka sa tanso, mas matutuwa ka sa ginto. Kung natutuwa ka, nagagala ka sa ginto, mas magagala ka sa brilyante o sa diamonds. At kung nagagala ka sa mga treasures ng sanlibutan ito, mas puspos ang kagalakan mo sa may-ari ng treasure. Di po ba? So, this God who is so passionate na i-reveal ang Kanyang sarili, the greatest and maximum revelation of His glory doon sa cross po ng Kalbaryo. Doon po, ipinakita ng Panginoon ang Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At yun nga, pinakita niya na kahanga-hanga siya dahil ikaw at ako ang dapat na parusahan doon. Subalit itong Diyos na kahanga-hanga, siya ang umangkin ng kaparusahan mo. At doon sumigaw siya, "It is finished." Tapos na. Kaya nga, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. When you trusted Christ, then, sabi ng Panginoon, ikaw ay niligtas, ibinuhos ng Panginoon ang pag-ibig niya sa iyo, at ngayon natuto kang umibig sa Diyos, at natuto ka ring umibig sa kapwa mo. So, that's the story of Christianity, mga kapatid. At sana naman, sa paulit-ulit na pinag-emphasize po natin yan, ay talagang makita po natin na hindi relihiyon ang kailangan mo, kundi ang tama, tunay, dalisay na relasyon sa tunay at buhay na Diyos. So ngayon, mga kapatid, ito na tayo sa konteksto ng sinasabi ni Apostol Pedro. Ang mga tunay na mananampalataya, pinili ng Panginoon. Nabasa niyo sa verse 9, "You are a chosen generation, a royal priesthood, to show forth the praises of Him." Yon, nakita niyo yun sa verse 9, kahapon o kagabi pinag-aralan natin yon. So, real Christians ay pinili ng Panginoon para maging patutuon sa mga hindi mananampalataya patungkol sa walang katapusang halaga ng kaluluwa at sa kagilagilalas na kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. So, two things doon. Itong mga valuable things, the glory of God and the soul of man, na hindi interesado ang mga karamihan sa mga tao, they are not interested about this. Tayo raw ang gagamitin ng Panginoon na maging patotoo sa mga bagay na ito. Na talaga ang kaluluwa ay mahalaga, mahalaga ang eternidad natin, at mahalaga ang kaluwalhatian ng Panginoon. So, our greatest aim, therefore, dapat ay ganito. Our greatest aim in life must be to glorify God in all things by enjoying Him more than things and more than any person. Ito ang greatest aim natin. Dapat sa buhay po natin, maging anuman ang sitwasyon, na maluwalhati ang Panginoon, nahangaan ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga,
kahit ng pinakamaliit na activity na ginagawa natin pang-araw-araw, sabi ng salita ng Panginoon, whatsoever you do, naglalaba ka, nagluluto ka dyan, whatsoever you do, kahit na yung pagkain, whether you eat or drink, do it all to the glory of God. Grabe mga kapatid, very liberating yan kung maintindihan po natin na pwede pala natin mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon kahit na sa mga maliliit na mga bagay na ginagawa po natin. Bakit naman? Halimbawa, sa paglalaba, siyempre ina-acknowledge mo na ang Diyos ang nagbigay ng lakas sa iyo. Kaya nakapaglaba ka. Di ba? Sa pagkain, ina-acknowledge mo rin, masarap yung pagkain, pero mas masarap yung nagbigay ng pagkain. Di ba? So, ganun po yon. That is giving glory to God. At sana, sa anumang ginagawa po natin sa araw-araw, ganun po ang ating layunin. Now, our second greatest aim is to bring souls to the feet of the Lord Jesus Christ by the gospel through our lips and through our lives. Ito naman ang second aim natin, na kung anuman ang ating trabaho, kung anuman ang ating kalagayan, sana pag may pagkakataon, ang ating buhay at ang ating mga bibig ay bukas para ipahayag ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo na naintindihan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Na siya lang nga ang makapagliligtas sa atin. And you know, hindi ito pwede na parang i-shortcut mo lang yon. Every day in our lives, may mga nakakausap tayong mga tao. Establish friendship with them. Show them kindness. Ipakita mo sa kanila ang ugali ng tunay na Kristiyano. At ito ang sinasabi ni Apostol Pedro dito, upang kung makita nila ang inyong kahinhinan, your honesty, then they will glorify the Lord in the day of visitation. So, tingnan natin ngayon kung paano natin ito magawa. How can we do that? Ang first exhortation is abstain from the lust of the flesh. We are strangers in this world. Oo nga, we are strangers in this world. Ang mga taong hindi mananampalataya, attached na attached yan sa mga material na bagay. Kaya nga nag-aaway-away eh. Pag may nako o may nalamangan siya, o hindi siya nabigyan, makikiawa yan. Di ba? O, hahanap ng paraan para makalamang. Ganun ang hindi mananampalataya. Attached na attached siya sa material na mga bagay. Ipaglalaban niya ang material na bagay. Na may naalala nga ako, magkapatid, nagpatayan dahil sa kapirasong lupa. Di ba? Dahil sa kapirasong lupa, nagpatayan. Grabe. Kasi sa kanila, yun ang mahalaga, mga kapatid. Yun ang mahalaga. Ngayon, kung ganun din ang pag-uugali natin, paano tayo maging patotoo? Di ba? Kung attached na attached din tayo sa material na mga bagay, paano tayo maging patotoo sa kanila na mas mahalaga ang kaluluwa kaysa material na bagay? Mahalaga ang kaluluwa ng tao kaysa buong sanlibutan. Paano natin ito maipapakita sa kanila? Kung attached na attached tayo sa material na bagay. Kaya sabi ni Pedro, abstain from the lust of the flesh, from the earthly lust. Abstain. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, of course, don't be passionate for things of this world. Huwag kang parang makikipagpatayan ka na dahil sa material na bagay ng sanlibutan ito. Hindi, ganyan. Hindi ganyan. Ang mga tunay na mananampalataya, dapat nakadetach tayo sa sanlibutan ito. Anumang oras magte-take off tayo. Sana hindi nakabaon ang ating mga paa. Na pagdating ng rapture, parang hindi ka makasabay kasi nakabaon yung paa mo sa lupang ito. Hindi po. Dapat parang nakaangat tayo, living in a prelude to heaven. Parang ganon. So, don't be passionate for the things of this world. Develop proper value system. Kailangan alam natin na mas mahalaga ang glory ng Panginoon kaysa kung anumang gusto natin. Mahalaga na ang Diyos ang number one. Okay? Mahalaga na ang mission, ang ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon to win the lost for Him, then dapat mayroong value ito.
Mas pinapahalagahan po natin ito. Hindi ang mga pansarili nating mga kagustuhan o kapritsyo. Develop proper value system. Ang training ko sa mga anak ko, mga kapatid, nasabihan ko sila, huwag niyong ikumpetensya ang number 1 sa number 2. Di ba? Number 1 should always be number 1. Huwag mong papalitan ng number 2 yan. In that apex of our hierarchy of values, sinasabi ko po yan sa inyo, only God should be there. Siya lang po talagang nandoon. So, nagkakagulo-gulo ang buhay ng tao. Alam niyo bakit? Hindi marunong ng tinatawag value system. Hindi marunong. Maraming mga tao. Mas isakripisyo ang anak para makakuha ng pera. Nang makakuha ng pera, pagbalik niya ng bahay, pag-uwi niya ng bansa, wala ng kanyang anak. Di, mali yun. Diba? Mali yun. Ano bang mahalaga? Di ba mas mahalaga yung anak kaysa pera? So, proper value system is very, very important, mga kapatid. Huwag nating ilalagay ang Diyos na parang number 2 lang siya. He deserves to be number 1. Although indulgence in the lusts of the flesh may give us pleasure for a moment, yet it is a potential enemy of our soul. So sa pananaw ni Apostol Pedro, which talagang yan ang sinasabi ng Biblia, itong material na mga bagay makapagbibigay ng kagalakan sa atin, but for a moment. Pero pag na-attach tayo dyan, nakafocus tayo dyan, nakabaon ang ating mga paa dyan sa material na mga bagay, nako, deadly po yan na kalaban ng ating kaluluwa. Ang mangyayari, mga kapatid, ang ating pag-ibig sa Panginoon at ang passion, or rather ang passion natin for the Lord and for the lost, manghihina po yon because of our passion for the riches of this world. Hindi po yan pwede na mag-go together eh. One is going in another direction, the other one is in opposite direction. Ganun po yon. Parang for the world, that is downward. Para sa Panginoon, that is heavenward. Ganun yon. Kaya nga ang Colossians chapter 3, ganun din ang sinasabi sa atin. If you then be risen with Christ, seek those things which are above. Oo nga, hanapin natin yung sa taas. Love for the world will weaken our passion for the lost or for the Lord and for the lost. Experience po natin yun, mga kapatid. Pag na-attach tayo sa material ng mga bagay, nalilimutan natin kung ano ang mission, kung bakit tayo ilinigtas ng Panginoon at saan dapat nakapokus ang ating buhay. So number 2, and how to do that, learn to live simply but give lavishly to the cause of Christ. May ipapakita natin sa mga mananampalataya o sa hindi mananampalataya na tunay nga tayo na hindi taga-sanlibutan, mga estranghero nga tayo. Bakit? Mas pinahahalagahan natin, mas malaki ang budget natin doon sa mga makalangit na kausa ng Panginoong Jesucristo. Ano yon? Pagmimisyon, discipleship, winning souls. Pero kung, hindi ka nga marunong magbigay ng ikapo at ninanakawan mo pang Panginoon, there's something wrong. Ang mga tao na nag-observe sa inyo, hindi maniniwala na tagalangit ka. Dahil attached ka sa material na bagay. Hindi yan maniniwala. Pati yung mga anak mo, hindi yan maniniwala. Di ba? Bakit? Kung patungkol sa mga material na bagay, grabe, luwa yung mata mo. Pero patungkol sa mga spiritual na mga bagay, mabagal yung paa. Mabagal gumalaw yung kamay. There's something wrong, mga kapatid. So, I think the one of the best principle is learn to live simply, but give lavishly to the cause of Christ. Now, I don't know kung makatulong po ito sa inyo, pero lalo na kayo ng mga taga-Sorsogon, taga dito sa amin. Alam ng mga tao dito sa amin, of course, sa biyaya ng Panginoon, maaari na ako makapaghanap buhay ng medyo makakuha ng pera. But then, the Lord willed it na iwan ko ang profession ko at yun nga. Kaya nga sabi ko, for many years dito na nag-serve ako sa Panginoon, yun nga, nagbibisikleta lang tayo noon eh. Pero the Lord is really a just employer. He will not, be indebted to us.
So, pinagpala din tayo ng Panginoon, and I want to live a testimony, or rather, I want to leave a legacy and a testimony that God is so good. God is so good. Nagpapatayo kami ng bahay. It's not really for us. It's not really for us. It was a token of God's goodness. Kaya nga sinasabi ko, lagyan namin doon, God's gift for His glory. Why? Because that is the lifeblood ng aking ministry, na makilala ang Panginoon, hindi ang aming sarili. And so, that is to live na eternity connected ang anumang ginagawa po natin dito. Okay? Learn to live simply but give lavishly to the cause of Christ. Sabi ng 1 Timothy chapter 6, 6-8, now godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Totoo yan. Wala kang madadala kahit isang kusing. And having food and clothing, with this, we shall be content. May pagkain, may baro. Ano ba ito? Bakit binanggit baro? Kung wala ka ng bahay, saan ka matutulog? Matulog ka sa kalsada? Hindi naman. I think the word is shelter. Having food and shelter. Meaning, yung maaalagaan mo rin ang katawan mo para, siyempre, malakas ka na gamitin ng Panginoon. Ganun po yon. So, yun ang ibig sabihin ng simplicity. Having food and raiment, let us be contented. Sa mga naka-observe sa amin dito for, I have been here for 40 years in the ministry, maybe they would say us na ang Diyos nag-bless. But then, kung alam po ninyo, lahat yan, pagpapala ng Panginoon, and it's being used for the glory of the Lord. Okay? So, tulungan tayo ng Panginoon. Godliness with contentment is great gain. 1 Timothy 6:17, sabi dito, command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Hindi masama na maging mayaman. Hindi masama yon. Di ba? Ito, may mga mayaman dito. In fact, ang Diyos daw, nagbibigay sa atin richly all things to enjoy. Pwede natin ma-enjoy yun. But then, kung paano gagamitin ang kayamanan na ibinibigay ng Panginoon sa atin, yun tayo nagkakaproblema. Kasi pag attach tayo masyado sa material na bagay, nalilimutan natin ang purpose ng Panginoon, bakit tayo binigyan ng material na bagay. Ang sabi dito, binigyan tayo hindi para katiwalaan natin yung material na bagay. Anumang oras maaaring mawala yan. Di ba? But rather to trust the living God. And then what shall we do with the materials? Let them do good, that they be rich in good works. Oo. Dapat ang material na mga bagay ay ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come. Yun ang investment na heavenly. Okay? Nag-iimpo ka para sa pupuntahan mo. Yun ang wise na tao. So, let me give you siguro ng mga several insights. Halimbawa, baka may nakikinig sa akin na mga membro ng kung anong mga churches. Okay? Ngayon, panahon ngayon na talagang laganap ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At may mga pastors, maybe may mga pastors na gusto ring mag-online, magpahayag ng salita ng Panginoon, but they don't have the means. Okay? They don't have the means. Baka naman pwede kayong mga membro ng church na yon, gawin yun na ma-facilitate. Ma-facilitate ang lahat upang ang mission na ipahayag ang salita ng Panginoon ay maganap pa rin. And that's the way you can invest in eternity. Di ba? Mga kapatid, ang inimpok mo o ginastos mo para sa mga bagay material lang o para sa mga bagay luho ng sanlibutan ito, walang dividends yan. Hanggang lang yan dito. Pero ang ininvest mo, halimbawa, scholar ka, nag-participate ka sa scholarship ng mga bata na nag-aaral sa Christian school, that is an investment for eternity. I'm not telling you this para mag-invest ka for our sake. No, it's not. That's for your sake. Sabi pa nga ni Pablo, natuwa siya
Sabi na doon, not because you have given me the gift, but because of the fruit that will be in your account someday. So, tulungan tayo ng Panginoon. Ganun po ang paggamit sa material na mga bagay. Lastly, how can we do that? Learn to depend on the Spirit of God always. Alam naman natin mga kapatid na naka-default po tayo sa pag-ibig sa salapi o naka-default tayo sa mga material na bagay. Alam natin yon. That is our nature. Pero tandaan ninyo, anong nangyari sa datihang pagkatao? Napako na kasama ng Panginoong Jesucristo. Hindi na po siya ang dapat na naghahari-hari sa buhay natin. The one that should reign in our lives must be the Spirit of God. So we must learn to depend on the Spirit of God always. Every day, I don't know, this is not a pattern, pero every day, pagkagising ko and then mag-pray, I always see na hindi ko kayang mamuhay kung hindi ako tutulungan ng Banal na Espiritu. And so I prayed, Lord, hindi ko kaya mamuhay sa isang araw na ito. Kailangan ko po ang tulong mo. Puspusin mo ako niyong Banal na Espiritu. I want to live a life that is pleasing to you. To be a witness for others. Yun siguro ang kinakailangan, dependence on the Spirit of God always. Hindi po natin kaya to abstain from fleshly lust sa ating sarili. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya to live simply and to give lavishly. Hindi natin kaya yon sa ating sarili. But when we learn to depend upon the Spirit of God, He will enable us. And we can do all things through Christ who strengthens us. Sana mga kapatid at mga kaibigan, makita po ninyo ang dakilang bagay na ito. Huwag nating ipatalo ang mga spiritual na mga endeavors natin sa mga material na hangarin, mga kapatid. Fleshly lusts are enemies of our soul. We can win over them by the Spirit of God.